Ikaw ba ang naka-assign na gumawa ng introduction ng research nyo? Nako, mahirap yan. Biro lang. At good news kasi sa video na to, pasisimplehin lang natin ang paliwanag. Magbibigay tayo ng template at techniques na pwede nyong sundan at magpapakita rin tayo ng actual example ng research introduction. Makikita mo, isang gabi lang, tapos mo na yan. Hi, this is Carl Season and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. Again, disclaimer lang, hindi po natin ine-encourage na isang gabi nyo lang gawin yung buong research introduction ha. Siyempre, kapag mas marami kang time para gumawa, mas maganda ang kalalabasan. Pero just in case na nagkaroon ka ng emergency at isang gabi na lang talaga ang meron ka para matapos ang introduction dahil deadline na bukas, well, ito ang secret tricks na kailangan mo para mabilis ka makagawa ng research introduction, but at the same time, maganda pa rin ang quality at comprehensive. Okay, so ang research introduction ay tinatawag din minsang background of the study or rationale. Ang introduction, background of the study or rationale ay para lang essay. Kaya kung marunong ka namang gumawa ng essay, huwag kang masyadong mag-alala. Kasi ibig sabihin nun, madali ka lang di makakagawa ng introduction. Ang kaibahan lang ng research introduction sa essay ay sa research, meron ka dapat mga sinasite na mga reference. Kasi hindi pwedeng basta opinion mo lang ang ilalagay mo doon. Dapat, meron ka laging supporting references. Mamaya po sa actual example, makikita nyo kung paano ba naglalagay ng references. Isa pa, ang research introduction ay para lang ding RRL or Review of Related Literature. Kumbaga, ang research introduction ay shorter version ng RRL. Mas maiksi, mas straightforward, at mas convincing in a way na gina-justify mo yung relevance at timeliness ng study nyo. Yan po ang purpose ng research introduction. Mapatunayan mo na mahalagang makandak yung study mo at na mahalagang makandak yan ngayon na. So ano po ba ang mga nilalagay sa introduction? Ito po ang template na ibibigay ko sa inyo. Number 1. Introduce the theme of your research. Ang research mo ba ay related sa education? O edi maglagay ka muna ng paragraph about education. Connected ba yan sa business or sa economy? Edi paragraphs muna about business and economy. Tungkol ba yan sa community or society? Edi i-introduce mo muna yung concept ng society. Basta ayun, kahit isang paragraph lang po yan na may 4 to 5 sentences, pwede na. Pero pwede rin namang 2 paragraphs o kahit ilan. Basta, ikaw bahala. Depende yan sa situation. Number 2. Introduce the problem in general. Matapos mong sabihin ang theme o tema ng research mo, i-introduce mo ngayon kung ano ba yung problema na na-observe mo na related dun sa topic na yun. Example, kung ang topic mo ay about education, anong problema yung i-address mo? Problema ba sa pagiging late or absent ng mga bata? O sa learning styles nila? E di yun ang ilagay mo. Mag-mention ka ng references na nagpapatunay na problema nga yan hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Pwede kahit mga 2 to 3 paragraphs dito. Basta dapat, makumbinsi mo yung reader ha. Makumbinsi mo sila na, oo, problema nga yan. At kailangan nga yang masolusyonan. Again, introduce the problem in general. Mamaya makakakita po tayo ng actual example. O bago ka tumuloy manood, like and subscribe ka naman. Baka mamaya hindi ka pa nakalike sa video na to, tsaka di ka pa nakasubscribe sa channel natin. Share mo na rin yung video natin kung nakakatulong sa'yo. Number 3. Introduce the problem in your locality or in your local area. After mong mapatunayan na problema nga yan sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa, ipakita mo ngayon na problema din yan sa local area nyo. Ibig sabihin, doon sa lugar kung saan mo ikakandak yung study.
Example, kung ang topic mo nga ay yung tungkol sa pagiging late ng mga estudyante at yung study mo ay ikakandak mo sa school nyo, edi halimbawa nakapag-provide ka na ng references or studies na nagpapatunay na problema talaga yung pagiging late ng mga estudyante sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa. Pero this time, magbigay ka naman ng data coming from your school. Para ma-convince mo din yung readers na yung problema na yan ay nararanasan nga din sa mismong school nyo kung saan mo ikakandak yung study. 1 to 2 paragraphs? Okay na. Number 4, introduce your course of action. Anong balak mong gawin sa problema na yon sa local area nyo? Dito na papasok yung mismong goal ng research nyo. Ano ang gagawin nyo? Ano ang aalamin nyo? Aalamin nyo ba yung reasons kung bakit sila nalilate? Or yung strategies na ginagawa ng iba para maiwasan nilang malate? O baka yung sanctions or punishments na pinapataw ng school nyo sa mga late? Ano? Kahit 1 paragraph lang yan, okay na. Number 5, end your introduction with a strong paragraph restating the relevance and timeliness of the study. Bakit dapat i-conduct yung study na yan? Bakit dapat ngayon na? Ano ba kasing pwedeng mangyari kung hindi pa yan magawa ngayon? In that way, makukumbinsi mo talaga yung mga reader at yung mga panelist na, okay, maganda nga tong research na to. Dapat ma-approve namin to para masolusyonan nga yung problema na yon. Now, magpapakita po ako sa inyo ng actual example na mula sa research namin nung college. By the way, ang thesis po na ito ay naipresent namin sa isang international conference hosted by Thailand. And kasama rin po itong paper namin na naipublish as part of the proceedings ng conference. Kaya, huge shoutout po sa lahat ng mahuhusay at masisipag kong thesis mates. Sana yung sa inyo masisipag din. Oh, like and subscribe ka na. Baka di ka pa rin nakalike at nakasubscribe. Shoutout po muna kay Giamela Ladsikan. So ito po yung title ng aming thesis, English Language Proficiency Curricula in Southeast Asian Countries. Tapos ito po yung ating mga mahuhusay na thesis mates. Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon, ipapakita na po natin sa inyo yung chapter 1 or yung introduction doon sa chapter 1. Sinabi natin kanina na sa introduction, una nating ipepresent yung theme ng research natin. At dahil ang theme ng ating research ay tungkol sa English language, so syempre yung unang-una pong paragraph dito ay about English language. So nagbigay lang tayo ng mga description tungkol sa English language kung titingnan nyo po dyan. Kung napansin nyo rin po dito ay meron din tayo ditong mga references na sinasite. Halimbawa itong Myers, yan ay pangalan ng author, tapos ito ay date kung kailan niya sinabi. Ano yung sinabi niya? With about 1.5 billion speakers, studies reveal that English has been the most spoken language worldwide. So yun yung sinasabi natin na hindi tayo dapat basta-basta maglalagay lang ng opinion. Kung meron tayong argument, halimbawa, sinabi natin, English has been the most spoken language worldwide. Sino nagsabi nun? Sinong credible na author or reference ang nagsabi nun? So ito yun, isa-cite natin. Myers 2015. Ano pa? Halimbawa, ito. University of Southern Queensland Policy Library 2016 defined English proficiency as one's capability to use English in constructing and conveying messages verbally and in writing. So, yan ang definition ng English proficiency. Pero ano yung reference natin? Yung University of Southern Queensland Policy Library na sinabi niya noong 2016. So, ganun po yung sinasabi nating citation ng reference. Pero again, lilinawin po natin, itong mga nakalagay po dito ay hindi copy-paste. Ito po ay pinaraphrase pa rin namin at ipaparaphrase niyo po yun dapat lagi. Hindi po pwedeng copy-paste na word by word tapos ilalagay nyo naman yung reference. Sasabihin nyo, hindi po ganon. Kailangan nakaparaphrase pa rin po, you explain it on your own words, plus isa-cite nyo pa yung author at yung year. Okay po, so malinaw po tayo dyan. So ngayon, matapos natin i-present yung theme ng research, ipe-present naman na natin yung isa pang concept dito. Kasi yung aming study ay nakafocus sa education first, yan, sa isang organization na nagme-measure ng English proficiency ng different countries around the globe. So, naglagay lang kami dito ng concept ng kung ano ba yung education first, kung tungkol ba saan yun, at kung ano yung ginagawa nila. So, sinabi namin dito na through that test,
no, na ipe-place yung countries into 5 proficiency bands. Parang ina-identify nung test ng EF or Education First kung ang proficiency ba ng isang country sa language na English ay very high, high, moderate, low, or very low. So yun po, no? I-present namin yung theme ng aming research. Susunod nating gagawin, sorry, nabubulol na ako, no? Susunod nating gagawin ay yung ipe-present na natin yung problema ng research, no? Yung problema sa research. Kung mapapansin natin dito, ang susunod na problema na sinabi natin ay yung eto, about English curriculum, no? English curricula. Strengthening English education curriculum could also provide a notable growth to country's economy. So, pinapresent na namin dito yung argument na mahalaga na i-improve natin at i-monitor yung English language curriculum ng bawat countries para nang sa ganun ay mas maganda yung kakalabasan nito sa graduates, sa mga graduate, no? Mas maging globally competitive sila at makaka-contribute naman yun sa country's economy. Kaya ano yung issue, ano yung problema in general, no? Nakita natin dito, countries pay attention not only in fostering their education program as a whole, but also their English education in particular. So, saan nanggaling yun? Yun ay base din dito sa kay McCormick 2017. Ngayon, transition na tayo from general into local, no? So, ang local natin na masasabi ay yung Southeast Asia kasi kung napansin niyo po kanina sa aming title, English Language Proficiency Curricula in Southeast Asian Countries. Kaya ibig sabihin, Southeast Asia po ang focus natin. Kaya ito na yung locality natin. Pinanggit namin dito na nireport ng UNESCO noong 2014 na ang ASEAN or Association of Southeast Asian Nation has been adopting international English criteria to improve the quality of English education among its countries. At kasama dyan ang Pilipinas. So yun, nagtatransition na po into local area. Kaya ano po yung sumunod na gagawin natin? I-introduce naman na natin kung ano yung gagawin natin dun sa problema na yun, yung course of action. Kaya sabi natin dito, considering the annual results of EF English Proficiency Index, the researchers have observed that there are Southeast Asian countries which are able to maintain their high or very high proficiency in the language. Ito na yung mismong problema, no? However, it is also notable that there are countries in Southeast Asia which have been in the low or very low proficiency bands over the course of years. Ibig sabihin, napansin naming mga researchers na sa data na binibigay ng EF English Proficiency Index, maraming mga bansa sa Southeast Asia na nananatiling low or very low ang proficiency sa English language. Kaya ano yung gagawin natin? Ano yung course of action ng researchers namin? Ang course of action po namin ay the researchers decided to conduct a research and gather substantial information about the English education framework and programs among the countries in Southeast Asia. Ano ba kasi yung curriculum ng bawat countries na yon? Halimbawa, yun bang countries na nasa very low or low proficiency bands, ano ba yung klaseng curriculum meron sila para sa English subject? O kaya naman, ano yung mga features ng English curriculum ng ibang mga bansa na nasa high or very high proficiency bands? Baka pwedeng i-adapt yon ng mga nasa low proficiency bands. Kaya yung sinabi natin dito, i-restate na natin yung relevance and timeliness ng study natin. Nakalagay dito, the findings of this study may serve as a fundamental basis for Southeast Asian countries in discussing information about English proficiency rates and effective English education curricula and policies. At ito yung sinabi natin, may also opt to consider adopting the significant features of English curricula, particularly of Southeast Asian countries who have high or very high proficiency level. So, yun yung pakinabang na makukuha nila sa aming research. Yun yung relevance at yung timeliness. Paano rin natin masasabi na timely yung thesis natin? Naka-align din kasi siya sa 2030 Sustainable Development Goals na ang isa doon ay pagpo-promote ng quality education. So, yun, nakita nyo po, from the theme in general, tapos niresent natin yung problema in general, then nag-transition sa local, pagkatapos nun ay ano yung gagawin ng researcher.
Tapos na. Statement of the problem na yung susunod. And may video din naman tayo about statement of the problem. Ayos! Astig, di ba? Kung kailangan niyo pa po ng tips para sa ibang parts ng research manuscript, punta lang po kayo dito sa ating YouTube channel. Marami po tayong videos na step-by-step tutorial. Mula po yan sa pag-iisip ng title, ng topic, ganun din sa pagsusulat ng Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, hanggang sa defense nyo. At kung nakakatulong po sa inyo ang ating videos, don't forget to hit the like button and the subscribe button. Pindutin mo na rin ang bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. I-share mo na rin yung video natin na to sa inyong mga kaklase at kaibigan dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, this is Carl Season and see you on our next video.